Welcome back mga ka-Mechanic TV Talks. Tunghayan po natin itong masyadong viral na mga video dahil dito sa pagsisiwalat ni ex-PDEA Jonathan Morales na kinukontra naman ni Jinggoy Estrada. So mamaya magbigay tayo ng reaksyon kung sa palagay natin sino yung nagsisinungaling lang or maybe nagbibintang lang or gumagawa-gawa ng kwento, no? Mas mabuti na rin yung magkuro-kuro tayo, taong bayan, para at least magkakaroon din tayo ng idea, no? Hindi yung basta na lang tayo nanonood, pero wala naman tayong reaction sa mga pinagagawa nila. Medyo dapat na rin po tayong gumawa ng action, no? Or magkuro-kuro para may alam din tayo sa mga nangyayari sa paligid natin or sa sitwasyon natin sa gobyerno. So ito na po, hindi natin patagalin, no? Ito na ang video. Panoorin natin. Educate me. Paano nabanggit ang pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Soriano, at iba't iba pang person? Your Honor, ito yung confidential informant na nakunan ko ng statement. At ito... Who is this confidential informant? Hindi ko po maalala, Your Honor. Anak ng patawala. Sa tagal po, Your Honor. Alam mo, ikaw, Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista na wala ka na may ebidensya. Your Honor. Sinasabi galing sa informant. Your Honor. Sandali lang. Can you just let me finish? Ang sinasabi mo galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatandaan kung sino informant mo? Ha? Am I correct? Hindi mo natatandaan? Your Honor. Naninira ka lang ng tao eh. Your Honor, sa dami ng mga nahawakan kong kaso sa PDEA, hindi po kara-kara, kagaya nga sabi ko po sa inyo, yung mga dokumento, kinakailangan ko makita para maging specific po ako. Mayroon akong ibang naaalala, pero pagpaumanhin po ninyo, hindi po lahat o kabuuan maaalala ko. Pero he remembers all the details, but he does not remember the name of the confidential informant. Ano ba? He or she? Your Honor. He or she? Babae o lalaki? Your Honor, yung sinasabi ko po sa inyo, kung lalaki? bibigyan niyo po ako ng karapatan, hinihingi ko lang po is garantiya. Kasi kapag sasabihin ko kung babae o lalaki, madali po siyang matutukoy. Your Honor, pagka nagsabi ho ako, masusunog. Wala na magtitiwala sa law enforcement. Lalo sa magbibigay ng trabaho. Kasi ngayon, ikaw ang nasusunog ngayon eh. Kapag hindi mo sasabihin. Kailan ka natanggal? Saan, Your Honor? Ha? Saan po, Your Honor? From the service. Sa PDEA po. PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni General Lasso. Just answer my question. Kailan ka natanggal? When were you dropped from the roles of the Philippine National Police? Madrap po ako. Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Wala po sa akin yung dokumento ngayon. Unless, Your Honor, ilan taon ka nandito po nagservisyo yun. sa police? More or less 16 or 17, Your Honor. 17 years? According to the information that I received, you were dropped from the PNP on April 25, 1994. Meron pang ano yan, Your Honor, na restored yan, Your Honor. You were admitted, you said you told us 1993. Correct? Admitted in the PNP. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. And you were dropped from the PNP role on 1994, the same month. Na-restore. Hindi po ako, hindi po ako familiar doon sa date. Kung itatanungin niyo po sa akin yung exact date, wala po sa akin yung eksaktong dokumento. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor, yung ganyang, hindi, kailangan ko sa dokumento. Your Honor. Ako alam ko kung kailan ako nakulong eh. Yun po, Your Honor, sa inyo, Hindi mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo po. Kasi, kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Honor, ang pagsagot kahit saan mang pleading, Your Honor, mabase ako doon sa dokumento, Your Honor. Hindi lahat ng pagkakataon, Your Honor, makakabisado ko yung mga dokumentong matagal nang nakalipas. Kung ano man yung pangyayari na matagal nang nakalipas, hindi lahat po yun makakabisado ko o maaalala ko. Depende po kung meron po akong reference
na document, maaari ko po kayong masagot ng diretso, Your Honor. Alam mo, imposibleng hindi mo alam kung... Alam mo nga kung kailan ka na-admit sa PNP, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss. Your Honor, Sandali lang. Alam Yes. mo na na-admit ka noong 1993. Hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss sa PNP. Your Honor, The following year na-dismiss ka na. Your Honor, yung sinasabi nyo drop, magkaiba po yung drop doon sa dismissal. Okay. You were dismissed a few months after, 1994 din. Your Honor, Service. Your Honor, yan pong ano ng PNP na yan, na-restore po ako sa full duty status. Meron naman po yan dyan na kung i-recall ko, ako ay na-restore sa full duty status. May mga ano po yan, may mga dokumento na nandiyan, Your Okay. Honor. Tell me the reason why you were dismissed. Dismiss or drop, Your Honor? Graft. Drop, Your Honor. Hindi ko na... Give me the reason why you were dismissed from the service. PNP. Nagkasakit po ako noon yan, Your Honor Yan yung naging basis ko noon. Your Honor, nagkaroon ng misappreciation of facts. Yan po yung naging ano ko doon sa PNP noon. Kaya nagkaroon ng restoration to full duty status. So, yung dismissal o dropping from roles ay ang kaso mo is awol. Kasi nagkasakit ka? Yes, Your Honor. Yan, na-restore po ako. Na-restore po ako nung panahon na yan. Kaya po ako nakabalik. Your Honor. Okay. You were reinstated 3 years after, December 30, 1997. Am I correct? Yes, Your Honor. Dahil nagkaroon ako ng mga ano noon, sa PNP rin, Your Honor, ang problema hindi po sa akin. Dahil nagkaroon ako ng communication sa PNP noon dahil dyan sa ano na yan, doon sa ginawa nila sa akin. Kaya na-reconsider yung aking pleading sa kanila, kaya nagkaroon ng restoration sa full duty status ko, Your Honor. And after which, 10 years after, you were suspended from July 1, 2007 to September 2007. Why were you suspended? Yan po yung sa trabaho nun, Your Honor, nung parang, kung di ako nagkakamali, Your Honor, yes, pleb. Kung di ako nagkakamali. O ngayon, naalala mo na. Hindi, Your Honor, ako sa akin, Your Honor, nire-recall ko yan Kaya kung sasabihin nyo sa akin, yung mga exact date o anumang mga hindi ko po talaga, tatapatin ko kayo, hindi ko talaga siya pero nire-recall ko siya para at least mai-ano ko sa inyo, Your Honor. Okay, and then, 1 year after, you were dropped again from the PNP role. Why was that so? Yun po yung... Hindi ko na po matandaan kung anong nangyari noon, Your Honor, kung doon sa sakit o ano man. Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Pero, Your Honor, yung sinasabi ni General Lasso na nagkaroon ako ng dismissal order, ito po, Your Honor, ito yung, nawalan ako ng nawalan ako ng ng karapatan ma-avail yung due process kasi meron tayong twin requirements para sa due process. Ito yung notice and hearing. Wala po akong natanggap na kahit anong hearing o notices na ako ay na-pre-charge o meron summary dismissal proceedings. Wala po ako natanggap. Kaya nga, kung ako man ang PNP, pakitaan ako ng anumang dokumento na nagpapatunay na ako ay nag-file ng anumang pleading para kontrahin yung anumang sinasabi sa akin doon sa pre-charge o anumang summary dismissal proceedings. Wala po Kasi hindi ko po na-avail yung due process na yan. Yung sinasabing ganyan. Dahil nung panahon na yan, nag-re-entry na po ako sa PIDEA ng 2009. Wala po ako natanggap niya. Kaya yung sinasabing order ng PNP na dismissal order, hindi po, wala po akong dyan, walang due process na akong nabinigay sa akin. Nung hinire ka ng PIDEA, you misrepresented yourself that you have
misrepresented to PIDEA that you do not have any unbroken service in the PNP from 1993 to 2008. And you did not disclose that you were dropped from the PNP roll on April 25, 1994 and August 28, 2008. And you were dismissed from the service on November 7, 1994 and was suspended from July 1, 1997 to September of 2007. Your Honor, doon sa pag-accept sa akin ng recruitment committee ng PIDEA, hindi mapapalusutan si General Juniso Santiago. Kaya nga ang sinasabi ko, ang inaano ko rin kay General Lasso, ang ibig bang sabihin, mas magaling siya doon sa kanyang upperclassman na si General Juniso Santiago na 4-star General sa Armed Forces of the Philippines? Kasi tinanggap po ako ni General Santiago at yung mga hinihingi po sa akin, nag-comply po ako. Paano po yun? Service record kasama po yun. Hindi po pwede na hindi ako magde-declare na kahit ano pa man dahil magre-reflect yan sa service record. Pangalawa, yung mga clearances. Kasama po yan doon sa recruitment process. Hindi po ako i-appoint ng Philippine Drug Enforcement Agency kung ang aking mga dokumento ay kamas-kamas. Alam naman po natin na si General Santiago hindi po basta-basta mapapalusutan yan. Kaya sandali lang. Kaya nga hindi mo nga sinabi yung katotohanan. Sinabi po, Your Honor. Na-dismiss ka sa PNP. Dahil nga po, meron akong kaya tinawag po nila ako, nag-comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor, hindi po sa backer. Wala po akong backer. Nag-comply po ako kung ano man yung requirements, Your Honor. Dahil kung ako ang PIDEA at alam kong meron kang mga kaso sa Philippine National Police, na-drop ka, na-dismiss ka, na-suspindi ka, finailan ka ng kaso, hindi kita kukunin. I'm sure meron kang malakas na backer para pumasok dyan sa PIDEA. No, Your Honor. At dumaan ako doon sa talagang sa recruitment process. You never disclosed your record sa PIDEA. Hindi mo disclose yan eh. Your Honor, imposible po yun. Dumaan po ako doon sa proseso ng recruitment nila. Kaya nga po ako inappointed. Dahil kung hindi ako na-comply, hindi po nila ako tatanggapin. Requirements po yun, batas po yun. Hindi po pwede na yung recruitment committee, iba-violate nila yung procedure. Hindi po pwede. At saka, Senator Jinggoy, karamihan ng mga initial na mga personnel ng PIDEA were coming from the PNP. Kaya imposible makapagtago ito ng kanyang identity doon sa mga pulis na nandun sa PIDEA kung ito yung mga kaso niya, hindi niya dinidisclose. Your Honor, tama po yun. Kasi nung panahon na yun, kung di po ako nagkakamali, ang hepe o acting director ng Human Resource Management o yung admin ng PIDEA ay police. Police Commission Officer, Your Honor. Imposible ho na mag-ano ako ng mga anumang itatago ko dyan, hindi po pwede. At yung IIS, Your Honor, na nagkakandak ng background investigation, panay police. Hindi po pwede lulusot po ako. At sigurado ko, kung iskalawag ka na pulis, lalong-lalo na PIDEA papasukin mo, mukhang malabo siguro, mukhang siraulo ang PIDEA kung tatanggapin ka kung iskalawag ka na pulis. Yung Your Honor, ang sinasabi ko doon kay General Lasso, ibig sabihin, mas magaling ka pa kay General Juniso Santiago sa military parlance, Your Honor, at saka sa police parlance. Ang tawag doon, magano, kupal. Your Honor, si General Santiago, patawarin niyo po ako doon sa words ko, pero yung po yung military parlance at saka police parlance, pagka ang isang opisyal, hindi magan ng tawag dyan. Your Honor, napaka-tinong opisyal ni General Santiago. Ano tawag? Magan, Your Honor. Magang? Magan. Magan or kupal, Your Honor. Totoo ba yan, Mr. Chair? Yes. Magan, stricto. Ibig sabihin ng magan, stricto. Kupal, yung wala. Kurap. Kurap na opisyal. Yan yun. Yes. Your Honor. So, eto na nga, mga Kamekanik TV Talks, Ang sa akin naman, ang reaction ko dito is, ito pa lang si X
ex-PDEA Jonathan Morales, habang pinapanood ko siya, naobserbahan ko, no, kasi nasusundan ko rin siya sa ibang interview. Kay Maharlika, sa Banateros Brothers, kay Harry Roque, sa Pilipinas Mahal, no? Habang pinapanood ko yung sinasabi niya, pati yung mga previous kong pinanood doon nga sa interview sa kanya, masyado siyang consistent. Yun at yun pa rin yung sinasabi niya sa bawat interview niya. Ni-research ko rin siya, matagal na pala siyang lumalaban din sa head sa kanya. Way back 2012, kung ano pa yung year, yung last ko na panood na, yun, kinakalaban niya rin yung head ng PDEA. So, hindi lang pala ito yung una na may, siya, no? Palaban din pala tayong tao na to. So, feeling ko, dahil consistent naman siya, at ang isa pa ditong napansin ko, wala namang mangyayari na tinipan niya habang ini-interview niya kung yung agent niya, na masasabi natin na hindi nga siya nagsisinungaling kasi hindi naman niya magawa yung sa pag-iisip lang, mag-iimbento ka. Unlike dun sa sinasabi niya na hindi galing sa akin yan. Doon yan sa informante ko. Kaya ako nabuo yung pag-iimbestiga na yan, o tinatanong niya, kahit kilala niya sila Bongbong Marcos, na senator pa dati, at si Maricel Soriano, kahit kilala niya, hindi niya mismong sinasabi. Ang nagsasabi yung informant niya. So, tinitimbang-timbang ko kung nagsasabi talaga ito ng totoo si ex-PDEA Jonathan Morales. Dahil hindi naman lalabas yan kung walang katotohanan, no? Regarding naman kay Senator Jinggoy, I don't know kung siguro yun yung style niya sa pag-iimbestiga dyan sa Senado para mapilit niya at maipit niya para magsabi ng totoo kung sino yung informante at kung sino pa man yung mga I don't know. Although ang dating talaga parang medyo bias talaga yung dating ng pagkabanat, no? Parang hinusgahan na siya ni Senator Jinggoy. I don't know, hindi naman tayo kasi lawyer, no? Mahirap naman husgahan din natin na alay natin, diskarte ng mga, kasi ang alam ko, ito si Senator Jinggoy is lawyer nito. Kaya siguro baka yun yung style niya, no? Sa pag-iimbestiga o pagtatanong. Pero may mga part kasi doon na hindi, sinungaling ka eh. So parang ang dating din, parang hinusgahan niya na kaagad yun. Tuus-tuusin natin, mga Kamekanik TV Talks, hindi naman siya yung informante, si ex-PDEA Jonathan Morales. Di ba? Parang ang nangyari tuloy, parang siya yung naging suspect sa investigasyon na to. So, yun lang yung napansin ko, no? So, yun yung nagiging reaction ko. So, kayo naman dyan, free po kayo para mag-comment or makipagkuro-kuro. Friendly, lang po, discussion. So, yun. Go na po. Pwede na po kayong magkuro-kuro sa comment section.